pinapayabangan yung mga binabayad mo sa upa? Ha? Ka-dancer, narinig niyo na ba yung mga payong to sa mga kakilala niyo? Ay, Ning, saan lahat na inuulog sa upa? Kung ako sa inyo, bumili na lang kayo ng sarili ng bahay, mas makakatipid pa kayo sa bandang huli. Hep mga ka-dancer, bago kayo magdesisyon, pag-usapan natin kung talaga bang mas magandang bumili ng bahay kaysa umupa. Mas financially sensible nga ba ito? Hello everyone! I am Rose of Finance and Beats, ang inyong money choreographer. And sa mga bago po sa aking channel, welcome po sa inyo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay bibili ba ng bahay o uupa? Ano nga bang mas maganda in the long term? Let's discuss mga ka-dancer ang pros and cons ng buy a house or rent a space. Number 1, fixed location. Kapag bumili ka ng bahay mga ka-dancer, ang first challenge mo is fix po yung structure sa iisang location. Unless, pwede mo itong bitbitin kung saan mo ito gustong dalhin. Kung lilipat kayo sa isang location kung saan mas malapit sa work nyo or sa school ng anak ninyo, much better. Pero kung lilipat po kayo sa lugar na kung saan napakalayo po sa pinagtatrabahuhan ninyo or sa eskwelahan ng mga anak ninyo, good luck po sa mga mandirigmang commuter sa araw-araw. Ibig lang po sabihin nito, mas mahihirapan kayo sa pag-commute to and from your office or sa school po ng mga anak ninyo. Pero kung uupa kayo sa isang apartment, townhouse, or condominium unit, mas may flexibility kayo to move around any location na gusto ninyo. Kasi nga naman, hindi sa inyo yung property niyon. Therefore, kung gusto mo man lumipat for whatever reason, pwede po. Like for example, work-related concerns. Kung ikaw po ay field salesperson at ikaw ay kailangang i-deploy sa ibang location, pwede po. Kasi nga hindi sa inyo yung property. Kung gusto ng company mo ilipat ka sa ibang branch, pwede. Kasi nga hindi ka naka-attach doon sa property na yun. Next, hindi na kayo magkasundo ng landlord mo, whether it's because of the rental increase or personal reasons. Next is safety and security. Lilipat kayo ng family mo kasi feeling mo hindi na safe yung family mo doon sa environment na tinitirhan ninyo. O kaya dahil trip mo lang, or of course, mas malapit sa business district, mas mahal po yung upa. Pero yung commute nyo to and from your office or doon sa school ng mga anak nyo, much lesser yung hassle. And at the same time, mas makakatipid kayo sa oras, sa effort, at sa pera. Kapag bumili naman po kayo ng property, in which yun nga po, naka-fix yung structure ng bahay nyo sa isang location, nagbibuild kayo ng roots doon sa community and neighborhood niyo. Mas nakikilala ninyo yung mga kapitbahay niyo, mas nagiging close kayo sa kanila. Mas nagkakaroon kayo ng deeper connection sa mga kapitbahay nyo kasi nga matagal na kayo nakatira doon sa area na yun. Minsan pa nga ako na-experience nyo na to, may pasyarong kayo ng isang plato or dalawang plato ng pagkain kapag may celebration yung kapitbahay ninyo. May pa Shanghai, may pa chicken, may pa lechon minsan, may pa pansit, or ano man yung ulam na ibibigay nila sa inyo. At the same time, hindi po nahihirapan yung anak ninyo sa pag-adjust kasi nga hindi siya palipat-lipat lang school every year. Second, yung pinaka-reason kung bakit nga daw mas maganda ang bumili ng bahay kumpara sa umupa is yung tinatawag na ownership. Hep! Hooray! Bago ka makinig sa pag-uudyok ng mga kamag-anak mo, kakilala mo, pakinggan mo muna ito mga ka-dancer. Maraming naniniwala na mas maganda raw bumili ng property kasi yung binibayad mo doon sa property na yon, sa mortgage mo, napupunta doon sa equity ng bahay mo. Kahit naman po ako, mas gusto ko may sariling bahay, kahit hindi ka bunggan, ay okay lang. Basta, hindi mahirap linisin. Naku mo talaga sa likod ko sa kakalinis ng bahay. Saka hindi naman tayo anak ng contractor. Kapag sa inyo po yung property, yung design ng bahay, whether kung gusto nyo may laundry area, merong dirty and clean kitchen. Let's go, clean kitchen. Dirty kitchen. Dirty as kitchen. Swimming pool. Meron ba kayong pasauna? Naku, pang anak talaga ng contractor yung bahay. O ilang kwarto, ilang banyo ilalagay nyo po sa bahay niyo. Ay, pwede. Pwede rin kayong mag-decide kung anong kulay po ng bahay na gusto nyo. Kasi sabi nga po nila, usong-uso daw pong kulay ng mga bahay is kulay green. Yung green daw po ay may kakibat na pira, di ba? Of course, ibang usapan, yung laki ng magagastos nyo kapag nagpatayo kayo ng sarili nyong bahay or kung bibili kayo ng buo na yung bahay, yung buong structure.
Kasi most of the time, yung forecasted sanang construction cost mo, nabublow up pa yan sa huli kasi nga meron kayong mga factors na hindi nyo na-consider during the construction phase. Sabi nga ng kilalang mag-asawang YouTube vloggers and content creators, kapag may sarili kang bahay, hindi natatapos yung repairs and upgrades. Unlike kung uupa kayo, especially long-term renter na kayo sa isang location o isang lugar lang, sayang talaga yung binabayad nyo dun sa upa. Kasi kahit gaano na kayo katagal na nagabayad ng upa dyan sa space na yan or sa location na yan, hindi naman magiging sa inyo yung property na yan. Kasi hindi naman yan nakapangalan sa inyo. At the same time, kapag yung mga ganung repairs, maintenance, or upgrades, hindi kayo yung mag-shell out ng expense for that. Kasi yung landlord nyo yung naka-assign or nakatoka para ipaayos yung sira doon sa kanya pinapaupahan. Kaya nga dapat, meron kayong contingency funds kapag kayo ay may sariling bahay. Para hindi lahat, i-charge nyo sa credit card niyo kasi wala kayo naka-ready na cash for that specific repair or maintenance. Tapos may mga nakapending pa kayong mga bills na dapat ninyong bayaran before dumating si Judith and Friends. Yun nga lang, maiirita ka ng araw-araw mo nakikita yung sirang part doon sa property inuupahan mo kasi wala pang pondo yung landlord para ipaayos yung nasirang area sa inuupahan mo. Lababo man yan, yung drainage system o yung bubong na tumutulo kapag umuulan. Ano ba yan? Third, predictability of payments. When it comes to buying a property, predictable yung payments mo. Kasi nga, pag kumuha ka ng loan sa either Pag-ibig or sa bangko, bibigyan ka nila ng amortization table na kailangan mong bayaran every month or every year. And yung interest na babayaran mo sa kanila can be fixed in a certain number of years, like for example, 1 year to 5 years, depende po sa usapan nyo sa bangko or depende sa policy ng bangko. Tapos, yung succeeding interest rates po ninyo ay nakadepende na sa market rates. Let's talk about interest rates sa ibang araw, mga ka-dancer. Kapag binili mo yung property through financing, habang lumalaki yung bayad mo doon sa property na yun, lumalaki rin po yung equity mo doon sa property na yun. Hanggang sa mabayaran mo na po ng buo yung utang mo doon sa lender mo. When it comes to renting naman, predictable din yung payments kapag umuupa ka kasi meron na kayong kasunduan ng landlord mo kung magkano yung babayaran mong upa for the whole year. Yung monthly rent mo, bibigyan ka na niya ng kontrata. Yun nga lang, may possibility na tumaas yung rent nyo the next year kasi ipapasok na ngayon yung iba niyang operating costs na feel niya, kailangan niya isama sa rental rate. Like for example, yung Amelia, nag-i-increase din yan every year. Tapos, yung mga umuupa, possible din na i-charge niya sa inyo kasi kailangan niya ulit paayos, kailangan niya ulit papinturahan, or kung meron man nasira, kailangan niya palitan. And yung iba pong mga cost na hindi niya nasama before. Isa pang dagdag na concern kapag ikaw ay isang home buyer ay kung hindi maganda yung credit history mo. Why? Kasi po yung credit history ng isang buyer, doon nakadepende ang lahat ng financial institutions when it comes to papautangin ka ba o hindi. Doon nila malalaman kung good payer ka ba o hindi. Nag-default ka na ba sa mga loans mo before or currently may binabayaran kang loan tapos hindi ka nakakapagbayad regularly? Malalaman nila through your credit history. I'll catch you. Kadalasan na sumisira sa credit history at yung mga nagdi-deny ng loan application is yung hindi maganda yung credit history sa credit card. Dahil kung makita nila na hindi kagandahan ang inyong credit history, doon nila mapagtatanto kung pauutangin ka ba nila or i-deny nila yung loan application mo. Dahil kung mapatunayan nilang hindi nga po maganda ang inyong credit history, obligado na po kayong maglabas ng mas malaking pera para lang po may patayo ang bahay na gusto ninyo. Or para lang mabili po ninyo yung bahay na gusto ninyo. Or kung pautangin man po kayo, expect nyo na malaki yung interest na babayaran nyo every year. On the other hand, kapag kayo ay uupa, hindi nyo po kailangan mag-apply ng home loan para lang po kayo ay makaupa. And since we're talking about debts, pag-usapan po natin sa personal finance management po kasi may tinatawag tayong debt to income ratio. Ang ideal po na debt to income ratio is up to 36% ng income po ninyo. Ibig sabihin, kapag kayo ay sumobra sa 36%, may possibility na po na baka mahirapan kayong i-address yung financial needs ninyo kapag kayo ay nagkaroon ng emergencies. Ito lang yung isa sa mga personal finance rules of thumb na medyo agree
kami. But still, we do suggest na magpakonsulta muna po kayo sa mga financial planner to have your financial health checked first before getting into life-changing and headache-inducing financial decisions. Fourth, flexibility of funds. Kapag umupa kayo, may flexibility kayo to allocate your funds sa ibang asset classes na may potential na mas mapalago po ang inyong investment. Guys and girls, ladies and gentlemen, potensyal ha? Hindi guaranteed. Kapag sinabi sa inyo ang guaranteed, alam niyo nang gagawin. Run. Pero pagdating ulit sa buying ng property, sa income ninyo, 50 to 80% of your income, automatically pumupunta na sa mortgage ninyo. Lalo na kung hindi naman kalakihan po yung sinasahod ninyo. Tapos long term pa, yung loan contract na kukunin nyo mga 10 years o 30 years, ang haba po ng bubunuin ninyo para lang matapos yung utang ninyo. Kasi ang thinking before, kapag mas mahaba, mas mapapagaan yung pagbayad mo sa mortgage mo. Yun nga, especially kapag hindi kalakihan yung inyong sinasahod. Without realizing na in reality, mas mahaba yung loan term na kukunin ninyo, mas malaki yung interest na babayaran ninyo sa lender ninyo. Kasi ini-expect nila na kapag ganun kahaba yung loan term, mas malaki po yung chance na mag-default na kayo doon sa inyong loan obligation payments. Next is kapag bumili po kayo ng property, especially po kapag kayo ay married, pwede niyo pong ipamana yung property na yon sa inyong mga anak or other legal heirs. At ito ang madalas na pag-awayan ng mga kamag-anak nyo at ng mga magkakapatid. Yung hatian po sa ari-arian. Hindi nyo alam, kamag-anak nyo to, kamag-anak nyo to, kamag-anak nyo rin siya. Wait, what? But, syempre nga nyo ng diba, ng proof na kamag-anak talaga sila. Kapag umuupa kayo, syempre hindi nyo pwedeng ipamana yung property ng landlord nyo sa mga kamag-anak nyo or sa legal heirs ninyo, diba? Hindi naman sa inyo yung property. And at the same time, kapag bumili ka ng property, tumataas yung value or nag-appreciate yung value ng property mo over time. At dito mo na narinig yung mga scripts sa paligid mo na. Pag umuupa ka, nagtatapon ka ng pera. Sayang yung binabayad mo sa upa, bumili ka na lang ng lupa. Mas makakatipid ka sa huli kapag bumili ka ng bahay. Kaya naisip, hindi mo naman papakinabangan yung mga binabayad mo sa upa. As if may ambag sila kapag nag-apply ka ng home loan no? Pero may iba naman na nakaranas na hindi ganun kalakihan yung valuation or yung appreciation ng property by the time na ibebenta na nila yung property nila due to a lot of factors. First is lahat ng cost na nagastos mo before, during, and by the time na gusto mo na pong ibenta yung property na yon. Second, mahirap humanap ng buyer na willing magbayad doon sa presyo na gusto mo. Third, the things na binavalue mo sa bahay na yon, hindi yung binavalue ng bibili po ng property mo. Fourth, what is the overall market sentiment po sa property sector nung time na gusto mo nang ibenta yung property mo. But let's get real mga kadancer. Hindi nyo binili yung bahay na ipinatayo nyo para sa pamilya nyo para nang ibenta in the future. Right? And at the same time, kung mag-appreciate yung value ng property na inuupahan ninyo, you cannot maximize that potential kasi hindi naman sa inyo yung property na inuupahan ninyo. Pagdating naman sa mga rental properties, some rental properties have additional amenities that you can enjoy. Like for example, tennis courts sa inyong clubhouse para po sa mga nakatira sa townhouse or sa apartment na nasa loob ng isang subdivision. Or swimming pools or gymnasiums na mga nakatira sa mga condominium units. Another thing, kapag kayo ay umupa at hindi po kayo nakapagbayad ng inyong upa sa inyong landlord, expect nyo po na pwede kayong palayasin ng may-ari ng property. Siya ang may-ari ng property, siya ang may say. May paki siya kung mag-away kayo ng partner mo, tapos sinuntok mo yung partition wall niya, tapos nabutas. Uh-oh. Sure ball yan, palalayasin ka niyan. Get out. Pero kapag sa inyo yung property, syempre hindi naman kayo mapalayas. Unless two things. One, palayasin ka ng misis mo kasi nahuli kang nangangaliwa. And two, hindi kayo nagbayad ng inyong mortgage at hindi pa tapos yung utang nyo sa inyong lender, maiilit po yung bahay nyo. And lastly, yung sense of ownership and pride. Since sa tagal nyo na, let's say for example, ang tagal nyo nang umuupa, tapos finally, nakabili kayo ng bahay, iba yung feeling eh. Diba? Na after all these years of hard work, finally, meron ka ng something na masasabi mo sa inyo na family. Let's do a simulation para magkaroon po kayo ng better understanding kung paano po ginagawa yung financial planning sessions namin with our
clients. Let's say, for example, gusto nyong bumili ng bahay ng family mo sa 2031 or 30. So after that, naghanap kayo ng property around Metro Manila. So minahanap kayong property sa may bandang sa Uyo, Quezon City. 100 square meter yung kanyang usable area and then 57 square meters yung kanyang land size. And yung price tag po ng property nito is around 6.5 million. So i-plug natin yung 6.5 million sa app natin. So, sabi nyo, since wala kayong readily available na cash, bibili nyo na lang yung property through financing. So, pumunta kayo sa mga banks, nag-canvas kayo ng rates from different banks. Of course, si bangko, hindi yan papayag na pautangin ka ng 100%. Ang ipapautang lang yan sa'yo is around 80%. So, amount to be financed is 80%. Yung remaining na 20%, manggagaling yun sa'yo. So, nag-canvas kayo sa different banks. Ang lumabas na interest rate dun sa bank na napili nyo, meron siyang fixed na interest rate for a certain number of years. Pero 1 year up to 5 years. So, yung bank na napili nyo, sinagad nyo ng 5 years. So, yung 5 year nila na fixed rate is around 6.75% per annum. Interest rate, 6.75% per annum. And then, sabi nyo, syempre, mas maikli, mas malaki yung mortgage na babayaran nyo. So, pinili nyo yung maximum, which is 20 years na loan repayment tenor. And then, sa inflation natin, check natin yung inflation rate sa data ni PSA. So, sabi sa data ni PSA, from 2020 to 2024, yung average na inflation rate po ng Philippines is around 5.325%. So, nilagay natin dito, para mas madaling explanation, gawin natin 5% na flat rate. And then, sabi mo, yung growth of contributions na kaya nyo ng family mo is around 2%. Let's say, for example, pinanganak ka ng May 20, 1995. So, you're 30 years old right now. Tapos sabi nyo, gusto nyo mag-start ng 2026 yung contributions nyo para the whole year, buo yung contributions nyo for 2026. So, lalagyan natin na 2025. 2025 kasi yung app natin, beginning of the year ang kanyang kinukompute. And then, sabi nyo sa akin, kayo ay employee ng private company. So, you're earning around 60,000 pesos. And ang guaranteed pay nyo is 13 months. Tapos, nasabi nyo rin sa akin, ang income growth nyo is around 3%. And gagamitin na yung same inflation na ginamit natin sa house module. Let's go back to the housing module. So, lumabas dito na ang yearly amortization nyo supposed to be is around 635,831. So, yung monthly is around 52,986. Tingnan natin kung magkano dapat yung yearly contributions na kailangan nyo idagdag para sa house goal ninyo for 2031. So, optimized contributions, that will be around 442,557 pesos. Sabi natin kanina, di ba, meron tayong tinatawag na debt to income ratio. So, yung debt to income ratio nyo ng income nyo ay supposedly maximum or up to 36% lang. So, 780,000 times 36%, dapat ang mauutang nyo lang o yung iloload nyo lang na utang sa inyo is around 280,800. Eh, yung yearly amortization dito, kailangan na ng around 635,000. So, sobra-sobra na yung amortization. Let's see if magi-invest kayo since medyo nasa midterm yung inyong goal, 2031, 5 years for now, diba? So, let's say for example, sige, ilagay na lang natin muna yung investment ko sa isagad natin, yung aggressive investing tayo. So, let's say for example, equities. So, lagay natin 6% per annum na investment return. Let's see kung magkano na lang yung contributions na ilalagay nyo para sa goal nyo na house for 2031. So, optimized contributions again, that would be 433,000. Konti lang yung nabawas, pero at least nabawasan. But again, mataas pa rin yung inyong debt to income ratio. Let's say for example, sabi nyo ng asawa mo, meron naman tayo na ipon, may natabi naman tayo over the years. So, why not, gamitin natin yung additional natin na savings na 500,000 pandagdag doon sa goal natin na bahay sa 2031. So, let's put initial investment na 500,000 doon sa inyong goal. So, let's optimize the contributions again. 409,000 na lang yung kailangan ninyong i-contribute yearly para sa housing module nyo. Let's check kung ano yung amortization na lalabas. So, ayan. Ito yung amortization table nyo ng family mo. So, let's see magkano lahat itong amortization mo ng 20 years. So, ayan. Makikita mo sa sum, there's 12,716,627 na amortization ang babayaran nyo sa lender mo na bangko. Ang inutang mo is around 6.5, pero ang babayaran mo is 12.7. Let's say for example, magkano ba dapat yung bahay natin at may current plan na set up natin. So, tingnan natin magkano dapat yung bahay na mabibili mo kung sakaling gusto mo papababa po yung presyo. 6.4. So, konti lang naman yung adjustment, but at least wala ka ng negative funds. Kasi kanina, balikan natin 6.5, optimized contributions, meron kang years with negative funds. Hanapin natin kung nasaan yung years with negative funds. Ayun. 2044 up to
2049. 6 years yan, 49 years old ka hanggang 54 years old. Kapag ganun kasi, ibig sabihin, may years ka na hindi sapat yung kinikita mo para isupport or mabayaran yung lahat ng iyong financial obligation. Specifically, your house plan or yung iyong mortgage sa bangko. So, magkano ulit yung house na kailangan mo? 6.4 lang para mawala yung negative funds. Balik tayo sa amortization table, naging positive na siya. So, magkano nga ba yung bahay na to kapag inupahan mo? 25,000 daw kung uupahan mo yung property na yon. So, uupa ka for 1 year, it's 300,000 for a year. So, 629,000 versus sa 300,000 kapag inupahan mo. That's a savings of more or less, diba? 300,000 din. So, alin nga ba ang mas maganda, mga ka-dancer? Bumili ka ng bahay o lupa, tapos papatayuan mo ng bahay? O umupa ng apartment, townhouse, or condominium unit? The answer is depende po sa inyong specific needs and financial situation. Dahil for most of us po, mas financially sensible po na umupa muna, lalo na po kung medyo young family pa po kayo. Diba? Pasimula pa lang yung career ninyo. Dahil kasama po sa pagbili ng property, tapos hindi kayo financially ready, yung stress, yung pressure na makapag-produce ng income para hindi mailit yung bahay ninyo, and yung patong-patong na bills na hindi nyo malaman kung ano yung dapat nyong unahin. Masasayang ngayon lahat ng pinagpaguran mo ng pamilya mo. In short, mga ka-dancer, huwag magpadala sa bugso ng damdamin o sa mga sabi-sabi ng mga tao sa paligid nyo, kesyo maganda to, kesyo maganda ito. Dahil hindi ba mas maganda yung tahanan na fit at suitable sa specific needs ng family mo currently? Yung tahanan na secure kayo financially, mentally, socially, spiritually, basta may lead gently. Yung tahanan na hindi man ganun kalakihan, pero punong-puno ito ng pagmamahalan at tawanan, konting iyakan at hindi pagkakaunawaan minsan. Dahil sa ganito, nagiging matatag ang inyong samahan. Tandaan na, it's better to buy a house when you're financially ready. With that, I am Rose of Financing Needs, ang inyong money videographer. Please like this video, mga ka-dancer, subscribe to my channel, and share this video to your family and especially to your crew. Thank you and see you on my next vlog, mga ka-dancer. Bye!